dumating? Alas 8. Alas 8. Alas 7. Ang iba, alas 7. Sinong malalayong probinsya? Luzon. Sa Luzon lang ha, malapit yon. Visayas. Meron? Mindanao. Mindanao. Ayan. Ito, sa araw lang dumating eh. Kailan ka dumating, sir? Hindi, nung ano pa. Linggo. Saan galing? Davao City. Davao. Oo. Dito sa Davao. Ako ngayon lang ko dumating. Ang bahay. Galing Tansa. Okay. So, actually ako yung kasunod speaker. Alam ko marami ng gutom diyan, gusto nang umuwi, no? Gusto nang umuwi tapos kasi gutom na. Hindi ba lang kayo nakapag-lunch? Kasi bawal po kasi, no? Bawal daw. Pero ako talaga bago pumasok, kumakain ako. Ano? Kumakain ako. Kasi mahirap na. Nagbabaon pa ako. Sino ulang baon? Wala? Ah, di ba? O, sinong gutom na taas yung mga kamay? Oh, kawawa naman kayo. Ang daming gutom. Dapat pinapakain yung mga OFWs, hindi pinapahirapan, no? Okay. Kasi para kondisyon, habang nag-training, no? Kondisyon, maraming natutunan, tama? Kasi hirap yung nakaupo ka dyan kaya, tango ng tango. Pero no? Sa mga speaker, yes. Pero ang nasa isipan, yes. Kailang anong oras mo naman kami papauwiin, tama, no? Kasi gutom na. Mayroong pagod na pagod, no? Kaya sige, di bale. Ako na bahala sa inyo. Okay. Actually naka-video tayo ha. Kasi itong video na to, remembrance ko to para sa inyo. Kayo rin, may remembrance din kayo sa akin. Kasi maraming may mga problema, nakakaranas ng sobrang hirap dito pa lang sa Pilipinas pagdating sa PIDOS, no? Gutom. Pagdating sa labas sa bansa, nakakaranas naman ulit ng problema. Kaya sobrang hirap, no? Pagod. Yan. Parang gusto nang umuwi ng Pilipinas, pero nung sinearch yung YouTube channel, nakaagapay ECTV or binuksan yung YouTube, pinanood niya, nakita niya mukha niya na nung sa PIDOS, kitang-kita nung sa PIDOS siya, no, na nakasimangot, nakaupo. Ayan. Pero ang iba nagtatawanan, nawala yung pagod. Dito kadalasan sa akin nawala lang yung pagod eh. Lahat ng gutom busog, no? Ayan. So actually ako yung kasunod speaker. By the way, Mr. Sam Carusan ng Aviva PIDOS for Welfare Assistance, Monday to Saturday. Nandito rin po kami. Sino mga example? Taas mo naman. Thank you. Munti na. First timers. Taas yung mga kamay. Thank you. Example. Magtatanong lang. Masarap po kayo OFW o hindi? Lakasan niyo. Hindi. First timers. Narinig mo. Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng iba, mga first timers, kaya pala pinag-usapan dito, puro benefits. Natakot! Takot kasi! Ha? Ayaw na! Dito, hindi insurance pag-usapan natin. No? Ang importante, assurance. No? Na pag-uwi mo, may assurance ka. Doon ka pa lang sa labas ng bansa, hirap na hirap man sa pagtatrabaho. Gusto mo na umuwi, pero ayaw mo pa rin umuwi kasi may pinirmahan sa kontrata. Tama? Ang gusto mo lang, kumita at para katulong sa pamilya. Tama? Sino umabot ng 20 years sa labas ng bansa? Example, 20 years. Wala? 15 years. Meron? 15 years. Sir, ano ang trabaho mo doon? Floral designer. Floral Designer. Okay. Floral. May singular. Kung may floral, may singular. Okay! Ngayon, sir, 20 years, 15 years, 15 years. Nung nasa labas ka ng bansa, o nung pag-alis mo nun, nag-PIDOS ka ba? Saan ka nag-PIDOS?
Ask ko, nung magpidos ka doon, nakita mo ba ako doon? Hindi. Kasi, wala ka man talaga ako doon. Wala ako doon. Kaya hindi mo nakita. Ngayon, nakita ka na ako. Tama? Doon, marami kang hindi narinig. No? So, mapag-usapan natin ngayon doon. Dito. No? Ngayon mo lang maririnig kasi nandito ako ngayon. Tama? Okay. Sir. Kamusta naman? Okay naman. Wala ka bang naging problema doon? Pero nakakaranas ka rin ng yung super pagod. Oo. Nakakaranas ka rin. Kasi yung nature ng work ko, event kasi. Mga event ko. Lalo na pag lumampan. May mga ano yan, di ba? Yan. Sir, may mga event. Ikaw lagi manunguna doon. Tapos, kasi designer ka, di ba? Kailangan ng company, anytime, ikaw ang nasa doon para mapaganda yun sa beautification, di ba? Ikaw kailangan doon. Kaya lahat naman. Magaling ka mag-design. Oh. Sino umabot ka ng 10 years? Meron? 10 years, sir. Anong trabaho mo doon? Beautician ka rin? Akala ko! Beautician! Musician! Sir, sample. Halika dito. Sample! Halika dito. Kantahin mo yung ipapakanta ko. For my love! No? Gati ka. Diba? Magaling ka. Sir, kamusta? Nag-success naman. Nag-success naman. Okay. Sir, ilang taon ka na? Edad mo? Senior na ako, 2 years pa. 2 years pa? Kalaki yung sulit. 58 years old. Sir, 75 years old. Ha? Parang? Parang 85. Ganon? Lupuan na yata ito eh. Di ba rin? So, at least, may tulog? May antok? Wala. Sige. Pagdating sa parto, talagang walang antok. Walang gutom. Pag tuwin nyo, yung lahat ng gutom, busog yan. Ng ano? Hangin. Kaya pag tinanong ka ng sis mo mamaya, sir, ma, kamusta ka na? Kanina pag alis mo, parang kasi makakap ka. No? Ngayon, nakangiti ka lang ng ngiti. Kamusta? Okay ka ba? Hindi pa rin sumasagot. Yung pala. Nalipasa na ng gutom. Kaya usog ng hangin. Wala na, naiba na yung ano, no? Klima. So huwag naman sana. Okay, ako pala si Mr. Sam Carvao sana, mag-get ko lang kanina. So sana po, kung kanina puro death benefits ang mapag-usapan, ang pag-usapan natin ngayon yung kaligtasan. Hindi na sa labas ng bansa, pati dito sa Pilipinas, dapat yung assurance, hindi lang po insurance, dapat yung assurance na pag-aalis ka, after magpitos, dapat sure na makaalis ka na. Tama? Okay. Ngayon, sino sa aware? Merong aware yan. Yung nag-register doon kanina, tapos dito nilipat. Meron? Wala. Lahat, amipa, taas yung mga kamay. Yung amipa lahat. Okay, amipa. Umipa. Okay. Yan. Amipa. So, welcome po sa inyo lahat, no? So ngayon, ganito. Ex-abroad, first-timers. Bakit nagtanong ako kanina? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi masarap po kayo OFW. Tama? Mga first-timers, huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo tinatakot. Binubuksan ko lang ang isipan niya. Kasi kanina, di ba? Tapos na lahat ang speaker. Ako na lang at saka video mamaya. Di ba? So, 100% ay excitement mo. Kasi after ng magpitos, magkaalis ka na. Tama? Lahat ba? Sure na makaalis. Nataasin mo kamay. Okay. Ang iba, sabi, sa katabi. Ikaw, sure pa na ba? Sure. Okay. Kaya, magtatanong ako mamaya regarding sa mga batas na dapat, o isang batas lang, na dapat alam ng isang OFW bago siya mag-apply, dapat alam niya kung anong pinapasukan niya. Dapat maging handa siya. Bakit? Sabi ng mga sa abroad, hindi masarap buhay OFW. Ma'am, first time ex abroad. First time ex. Ma'am,
Naranasan mo na ba yung sobrang hirap? Sobrang sakit na buhay. Pero sobrang sarap na. Naranasan mo na ba bang hindi pa? Hindi mo ba? Naranasan. Hindi ka pa naranasan. Ma'am, kayo ma'am, naranasan nyo na hindi pa? Hindi pa yan. Okay, ma'am, ang tanong ko. Maganda siya nga, sumagot ang maganda. Ma'am, gusto mo maranasan? May sinabi ko masama, wala. Tinatanong ko lang, sobrang hirap, sobrang sakit. Pero, sobrang sarap. Bakit? Ang isang OFW, unang pag-alis niya pa lang, ma'am. Dito ka parang sa Pinos ngayon. Anong iniisip ng pamilya mo? Ano ang iniisip mo? Diba? Laging nasa isipan, kailan kaya makaalis? Kailan kaya ako makaalis? No? Laging nagkaroon ng question mark. Nung makaalis ka na, hinatid ka na sa airport, di ba? Wow! Makaalis na nga. Umpisa na. Nung nasa airport na, di ba? Talagang nandoon yung hug-hug, no? Mga hug-hugs na yun. Ang ganyan. Tapos, nung lipad na ang plane, di ba? Bye-bye. Diba? Nung ikaw naman sa plane, nasa taas, ganun-ganon ka rin, diba? Kasi naman ang ganun-ganon naman ako. Gustong pabalikin, pero hindi mo na kayo pwedeng gawin. At pwede ka nang, hindi ka na pwedeng umatras pa kasi lumilipad ng aeroplano. No? Pagdating mo sa labas ng bansa, umpisa ka na, hindi mo na makita yung pamilya mo. Umpisa ka na magtrabaho. Ngayon, kasi first timer ka, mahihirapan ka. No? Medyo hirap. Pagod. Lalo na pagbakbakan agad, no? Bakbakan agad. Pagod ka na. Nagutom ka. Gusto mong tawagan yung mahal mo sa buhay, hindi mo na sila makikita. Kasi nasa Pilipinas naman sila. Di ba? Wala kang ibang mapakiusapan kung sarili mo. Habang kumakain ka, lagi mo sila iniisip. Pagdating ng gabi, mabuti lang na may signal. Tinawagan mo. Tinawagan mo. No? Kung tinawagan mo, wow, nagkaroon kayo ng video call. Wow, ang sarap. Kasi nakita mo sila sa video. Ikaw nakita din nila. Tama? Pero, nung mawala, nung mawala ang signal, nawala siya. Nawala ka rin. Tama? Ang sama ng pakiramdam. Ang sakit. Pero, ilang buwan lamang, ang trabaho, lagi nasisipan mo, sobrang hirap, pero nung sumasahod ka na, at nakapagpadala ka na sa pamilya mo, anong naramdaman mo, ma'am? Sobrang sarap. Sobrang sarap. So may sinabi ko masama, wala? Wala, sir! Kasi bakit mo? Kung ba may ibig sabihin? Okay! Sobrang sarap kasi nakatulong ka na. Ganun din ang naramdaman mo nun siya, tama? Nung makapagpadala ka na tulong ng tulong, no? Wala pang sahod, alam, tinatawagan ka na, no? Parang gusto, padala lagi, no? Pamilya. Tapos nag-inis ka na. Nag-iba ng klima. Pag tinatawagan ka ng pamilya, ayaw mo nang sagutin. Kasi parang nagsawa ka. Kasi puro na lang padala. Okay lang yung kunting tiis lang. Pero si Sir, mga 15 years, pinagtyagaan niya. Ngayon, babalik naman. Kasi siyempre, ganun po, pag buhay OFW, pag nasanay ka na, kahit inaayawan ka na ng employer mo, no? Gusto mo pang balik. Inaayawan ka na. Inaayawan ka na. Kasi sanay ka na yun. Gusto mo pang balik-balikan. Yan po ang buhay OFW. Maraming pagsubok, hamon, pagdating sa labas ng bansa. Na minsan, akala mo hindi mo makayanan. Okay lang kayo kasi pero mga household worker, may mga sinasaktan, no? Mapapanood niyo yan sa Kaagapay ECTV yung mga, sir, sinasakal ako, sir. Binabatukan ng asawa ko, sir. Sir, sa loob ng CR, kinukulong. Sir, 3 buwan na walang kain-kain, sir. Butot balat na lang. Mapapanood niyo yan. No? Kaya ako nandito.
Sa mga kalalakihan, sir, Caribbean ba kayo? Iba-ibang bansa. Wala sa posisyon, wala sa profession. Pag may problema, talagang problema. Dapat maging handa ka. Nakilala niyo ba? Narinig niyo ba si Sara Balabagan? Narinig niyo? Ano si Sara? Sa ng isa dito kahapon, sir, babae. Tama. Babae! Na nakulong at tinatulan ng kamatayan. Pero, nailigtas ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong? Walang iba kami dati. Bago ako dito. Pero sa kabila, sir, wala ka mong parak makagulot nun. Year 2000, nasa servisyo na ako. Si Sara Balabagan, engineer dyan ako. Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Pareho ang kaso, nakapatay ng amo. Pero, nakulong man, nailigtas pa rin ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong? Walang iba. Kami din dati sa kabila. Yung dating boss ko, isang ambassador ng United Arab Emirates, isang congressman, isang inilasi chairman ng nasa Pilipinas siya. Former ambassador si Mayes. Year 2013, nung bumimuray ako sa kanya, namatay siya. Nung mamatay siya, wala na ako doon, hinahira ako ng isa. Ito rin, year 2016. No? Ilang taon lamang nakalipas, namatay din ang presidente namin. Year 2022, hinahira din ako sa dulo. Sabi ng isang kasama ng pa, sir, sa'yo na naman siya. Sumagot, kung nag-care sa akin. Bakit? Kung sa akin siya. Ang sabi niya, sir, ikaw ang susunod. Hindi siya sumunod. Mabuti lang kung niwalay ako. Kaya ako nandito, okay pa naman siya ngayon. Kaya ako nandito. Lahat na may problema nun. No? Lahat na may problema nun. Noong nasa kabila pa ako, year 2000, actually, naka-live yan sa radio. No? Sa DWIC, pag narinig niyo sa isang pag sinabi, mura sa Usar Manila ito, ang arit, mura sa Usar Manila ito, siya Patrol 141, ang nakulat sa bilang may tulong na kaspita sa watts, DWIC. Ako yan. Sa DCRH, year 2017, lumayo lang ako. Pag narinig niyo, mura sa Usar Manila ito, ang RH News, sami ka mo sa ang nagdilikod sa pagbabalita sa isang dyaryo. Ako si kaagapay natin sa isang dyaryo, ako sila likod ng bayan. Victims sa labas ng bansa, pambubugbog, walang sahod. Pag alis ng Pilipinas, umaasa na pagdating doon lahat ay nasusunod yun pala hindi. Tama? Pag dito pala sa Pilipinas, victims of illegal recruitment, daming biktima. No? Yung nadali ng isang kernel, 150,000 bawat isa. Nasa 100 plus na mga OFWs, mga seafarers at saka nurses, fresh graduate, hirinap ang opportunity pagpunta sa Canada. Basta makapagtrabaho lang sa as housekeeping, no? Kasi fresh graduate, 100,000 pa naman, di ba? Underboard pa. Okay lang, hindi nakaalis. In short, yung kernel, nahuli namin. No? Nung mahuli, mabuti man nakipagtulungan, binalik ang kanilang pera. Kaya kami nandito, just in case of emergency. Ikaw nandito na ngayon, umaasa ka, 100%, akala mo okay na. Paglabas mo dito, hindi pa pala. Kasi bakit? Nasa batas ang isang OFW, bago siya magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Pag-sign ng kontrata, magpidos. After magpidos, dapat sure na makalis. Bakit? Mula nag-apply ka kagisahan, dapat ang isang OFW, 60 to 90 days prior, dapat nakaalis ka na. Ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan. Mula nag-apply ka kagisahan, dapat na i-deploy ka na. Bakit? Hindi ka lang kapag-sign ng kontrata, ang iba na pag-bayad ng placement fee. Kung ang placement fee mo ay ang salary is 20,000, pagkala ka ng placement fee, dapat equivalent of 1 month salary. Tama? At pag nagbayad ka ng placement fee sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel o Restaurant, wala sa labang pinagawa dapat sa loob ng agency. Malinaw? Sabi ng iba, ha? Bakit kayo? Sa loob ng Jollibee. Pinagalinda. E kaya lang, walang resibo. Dapat may kaurang resibo. Tama? Ganun po. Bakit? Pag hindi yan nasunod, problema ka at hindi ka pa nakaalis. Ibig sabihin, you are a victims of tinatawag ng illegal recruitment. Anong batas ang nalabag ng illegal recruitment? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation.
Ganun po. Kaya kung sa lahat na banggit ko, nangyari sa'yo, may ibig sabihin, may problema ka pala. Sabi ni ba? Oo nga. Parang mayroon. Nangyari mo sa'yo! Hindi pa huli ang lahat. Kasi nandito ka parang sa Pidos. I-inform ang inyong agency. Lahat ba may agency? Lahat pa dumaan sa agency sa pag-apply. Taas yung mga kamay. Seryoso na to. Thank you. Ano ba tumataas na kamay? Nagtataas. Ilalamig daw, sir. Nangyari man sa'yo! Huwag niyong kalimutan, hindi may inform ang inyong agency. Maawa po kayo sa inyong mga sarili, maging sa inyong agency. Para bakit? Ang purpose doon, may inform niyo sila, may iwasang madamay po ang inyong agency. Maraming gumagamit sa pangalan ng agency. No? Ang purpose lang, makakuha ng pera sa mga katulad ninyo, kunyari mag-apply, matulungan makapag-upload, yun pala, nila lang hinahabol sa inyo. May nangyari ba ganun? Ang dami. Walang tigil. Hanggang ngayon. Kaya kung bakit ang cellphone ko naka-open lagi. Bakit? Hindi namin nahuli sa labas. Dito sa loob ng Pidos. Nagbagong buhay daw. Ayan. Ayan. Ingat ha. So kung nangyari man siya i-inform ng agency, no? Kasi ang kalabasan doon, pag hindi na inform, nahuli nga ang suspect. Dami ng mga agency. Bakit? Accessories of dark crime. Kung anong kaso ng bumiktima sa inyo, kaso ng agency, hindi pa kayo maawa. Dahil lang sa'yo, nagsara yung agency. No? Hindi po lang ka na makilalaman doon. Illegal recruiter naman, di ba? Kaya inform yung agency. Then, pagdating sa labas naman sa may problema man, huwag kalimutan, mga pagbabago, kung sino makilala niyo sa Pilipinas, ibang usapan to. Kasi bakit? Wala po kayong pinagdaanan na iba nung bago kayo umalis kundi agency. May pagbabago sa labas naman sa sino ang pwedeng inform? Agency niyo rin. Agency. Bakit? Sila ang inyong pinagdaanan bago umalis. Ang purpose lang, no, mapabilis ang paglutas ng problema. Kaya minsan, yung agency, tinatawagan mo, hindi na rin makontak, no? Sinong kasunod na pwede niyong tawagan?